Bilisan mo, Lino! Umalis ka na! Iwan mo na ako! Hindi kita iwan dito. Makinig ka sa akin, Lino! Kapag naabutan ka nila dito, mamamatay ka! Nariyan na sila! Impo, huwag niyo nagsubukan tumakas. Huwag niyo sasaktan si Lino! Ibigay mo siya sa amin, Impo. Alam mo ang batas ng ating angkan. Walang tao ang maaaring makalam ng ating lihim. Kung hindi ay mauubos tayo. Hindi magsasalita si Lino! May tiwala ako sa kanya! Kunin niyo na si Impo at ilayo dito. Bitawan niyo ako! Lino! Victoria! Fredo! Wag! 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 Victoria! Lino! Sa tuwing nakakakita ako ng malaking puting aso, hindi ko maiwasan ng mapangiti at maalala ang isang pangyayari sa nakaraan ko. 9:24 ng gabi, araw ng Martes, nang simulan kong isulat ang liham na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, a pleasant good morning to you. You may call me Lowell. Ang mga pangalan at lugar ng aking kwento ay minabuti kong ibahin para maitago ang totoong identity nila. At nang sa ganon, ay maprotektahan ko rin ang kanilang privacy. Noong bata pa ako bago kami dalhin ng parents namin sa Los Angeles, USA, at doon nanirahan ng ilang taon, I remember my Lola Glenn telling me about stories tungkol sa aswang. Isang aswang na nagtatago sa mukha ng isang napakagandang dalaga na hindi nalilipasan ng panahon. Around 8 years ago, nang mamatay ang lolo ko, umuwi ako ng Pilipinas para maihatid siya sa huling hantungan at asikasuhin ang pinamana sa akin na mansyon at negosyo niya sa probinsya na kinalakihan ko. And there I met this beautiful and mysterious woman named Christina. Ang dalagang kalaunan ay nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng pag-ibig na walang hanggan. Wow, this is nice. Ang ganda dito. Pare, mukhang jackpot ka dito ah. Ang ganda nitong pinamana sa'yo ni Lolo Glenn. May sentimental value sa akin tong bahay na to. Dito ako lumaki kasama si Mami nung nabubuhay pa siya. Kaya noon pa man buhay siya, hiningi ko na sa kanya to. Ano bang balak mo? Mag-settle down ka na dito sa probinsya. Yes, that's the plan. Unless, God has exciting plans in store for me. Hi, Sir Lowell. Welcome home po. Ako po si Peli, ang katiwala at mayordoma dito sa mansyon. Pasok po kayo. Hello, Manang Feli. Ito nga pala si Marshall, pinsan ko. Driver, alalay, minsan taga-takip sa mga babaeng tinaguan niya. Hoy, tumigil ka nga. Baka mamaya maniwala si Manang eh. Nako, mukhang masayahin kayong dalawa. Sana ay magustuhan ninyo dito sa atin. Ang alam ko matagal na mula nang makauwi kayo dito, sir. Opo. 8 years old yata ako nung huli akong pumunta rito eh. Mula po kasi noon, sa US na kami tumira. Nako, sir, malilibang kayo dito. Kahit naman liblib tong baryo natin, marami kayong magagawa dito, lalo sa bayan. May mga pasyalan din dito. May mga malapit na ilog at falls. Wow, really? Exciting naman pala dito eh. Sabi kasi ni Dad baka daw maboard ako. Nako, hindi po. Para kong nahipnotismo nang mula sa main entrance ng mansyon ay lumabas ang isang pinakamagandang babae na nakita ko sa tanang buhay ko. Madam Venus, natulala ako. Para akong pinako sa kinatatayuan ko habang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lalong nagliwanag ang paligid nang ngumiti ang dalagang iyon sa akin habang palapit siya. Manang Feli, nakahanda na po ang mesa. Ay, siya nga. Sige, salamat Christina. Sir, halika, pasok na po kayo.
Jackpot ka nga talaga, boss. Ay, oo nga pala. Sir Lowell, siya si Christina. Kasambahay dito sa mansyon. Bale, kaming dalawa ang magkatulong sa pangangalaga dito sa bahay. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman. Pasok na po kayo. Luto na po ang pananghalian. Mula doon sa labas hanggang sa kumakain kami, sa tuwing nasa paligid si Christina, ay hindi ko na maalis ang tingin ko sa kanya. Ang ganda nito ay parang sa mga dalaga noong unang panahon. Christina has a classic and elegant beauty. May pagkamistisa ito. Deep set at kulay light brown ang kanyang mga mata. Ang mahaba niyang buhok ay hindi gaya sa karaniwan na itim dahil malapit sa brunette color ang kulay ng kanyang buhok. Matangos ang ilong and her lips, Madam Venus. She has this natural plump lips. Bukod doon ay soft-spoken siya at hindi kumilos. Uy, baka naman matunaw si Christina niyan. Ha? Sorry. Pasensya ka na dito sa amo natin, Christina. Mukhang tin naman. Aray! Bakit ka ba naniniko? Kumain ka na lang ng kumain. Ang daldal mo eh. Sorry nga pala. Okay lang po. Masarap naman itong mga inandaan niyo, Manang. Lalo tong ginataang sugpo. Chicken inasal at lalo yung sinigang na baboy. The best. Mabuti naman at nagustuhan mo. Si Christina lahat ng nagluto niyan. Wow, talaga? Natutuwa po ako at nagustuhan niyo. Anyways, ang sarap talaga eh. Tataba yata ako dito ah. Swerte naman ng asawa, boyfriend mo. Nako sir, single yan. Walang jowa. Pero maraming lalaki ang umaalikid at nanliligaw. Ah, talaga? Dito na po muna ako sa kusina. Sige. Kumain ka na rin, Christina. Manang, kain na rin ho kayo. Sumalo na kayo sa amin dito. Ilan lang tayo dito sa bahay. Ayoko naman na dalawa lang kami kumakain dito. Sige po sir, salamat po. Ang kwento pa ni Manang Feli sa akin pagdating daw sa kusina ay binigyan niya ng nanunuksong ngiti si Christina. Tumawa lang daw ito at nagmistulang nagliligpit doon. Mukhang kursonada ka ni Sir Lowell. Gwapo siya. Type mo? Sinabi ko lang naman na gwapo siya, type na agad. Napasok ka na ba sa pag-ibig? Sa dami ng manliligaw mo at sa mga lalaking umahaligid sa'yo. Sa nakalipas na matagal na panahon. Kahit isa sa kanila, wala ka man lang nagustuhan. Ayoko lang na may madamay ulit dahil sa akin. Pero matagal na yon. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Iba ang panahon noon, iba na ang panahon ngayon. Ikaw lang naman dito sa bayan na to ang hindi nagbabago eh. Marami ng tao ang dumaan sa buhay ko. Mga pamilya at kaibigan na nakilala ko na nasaksihan ko ang pagkamatay sa loob ng ilang dekada. Mula sa panahon, ang paligid ko, ang mga tao, lahat umuusad sa buhay. Ako na lang ang tanging napag-iwanan. Ikaw, darating ang araw na mawawala ka. Ako, kapag hindi ko niluwa ang hiyas, malamang ganito pa rin ako. Impo, darating din po ang araw na matatapos ang lahat ng paghihirap nyo sa ika-100 taon ko. 2 buwan mula ngayon. Hindi na ako makapaghintay pa, Feli. Malulungkot po ako kapag umalis ka na, Impo. Makakalimutan mo rin ako. Manang Feli! Ay, si Sir. Labas ka na doon, bilis. Araw ng linggo, maaga akong nagising para magsimba kasama si Manang Feli at Marshall. Nasa kalagitnaan ng misa ay may nahagipang mata ko na isang pamilyar na mukha. Si Christina, nasa isang sulok. May nakapatong na itim na belo sa kanyang ulo. Habang nakapikit at mataimtim na nagdarasal, lihim akong napangiti dahil kahit nakapikit ay napakaganda pa rin ito. Nang matapos ang misa ay nakita ko na agad tumayo si Christina.
Hoy, parang hindi ka naman nakinig ng sermon eh. Si Christina ka lang nakatingin. Ha? Hindi naman, no? O sige, anong sabi ni Father dun sa homily niya? Ano? Tungkol sa... ano? Tungkol dun sa isang asawang may kabit? Oo, yun. O, huli. Hindi ka nga nakikinig. Hindi yun ang homily niya. Kung mantikilya lang si Christina, kanina pa natunaw yun sa kinaupuan niya. Naku sir, ayun, paalis na siya. Habulin mo, bilis. Sabayan mo sa paglalakad. Ha? Bilis na. Nataranta ako nang bigla akong itulak ni Manang Feli at Marshall. Halos sumubsob ako sa mga tao at doon napalingon sa akin si Christina na halatang nagulat nang makita ako. Hiyang-hiya at alanghanin akong napangiti sa mga taong sumimangot sa akin. Sorry po. Sir Lowell? Hi Christina. Nagsimba ka rin pala. Ikaw nga yung nakita ko kanina. Ang akala ko nagkamali ako ng tingin. Oo, ako nga yun. Sana pala sumabay ka na lang sa amin kanina eh. Kasi po, galing ako sa bahay ko eh. Bahay mo? Hindi ka ba stayin sa mansyon? Ay, hindi po. Umuwi ako sa gabi. Ngayon may lakad ka pa? Sa mansyon po, babalik na ako. Di, alika na, sabay ka na sa akin. Mauna na po kayo, sir. May dadaanan pa po ako sa palengke. Samahan na kita. Niwan na rin naman ako nila Marshall at Manang Feli. Sige po. Mula sa simbahan ay dumiretso kami sa palengke para bumili ng mga seafood, baka at baboy, maging ilang gulay. Bago umuwi, ay niyaya ko muna siyang dumaan sa isang bilihan ng street foods. Maraming salamat po sa libre, sir. Wala yun. And please, Lowell na lang. Alisin mo na yung sir at po. Sige, Lowell. Try this, lobster ball. Masarap yan. Dahan-dahan lang ha, mainit. Impo! Natigilan silang dalawa sa pagkain nang may biglang lumapit na isang may edad na lalaki. Tila hindi siya napansin ito dahil diretso lang ang tingin nito kay Christina. Kailangan po nating magpo. Tito Fredo. Napadaan kayo dito. Nagsimba rin po kayo? Hindi. Sadya kong pumunta dito sa bayan dahil kailangan ka umuwi sa atin mamaya. At may importante tayong pag-uusapan. Tito Fredo, si Lowell po pala. Yung apo ni Lolo Glenn. Siyang bago kong amo. Ay, magandang umaga po, sir. Pasensya na at hindi ko po kayo nakita. Wala po yun. Tito, uwi na lang ako mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Sige, at mauuna na ako. Ayon sa kwento ni Manang Feli, nakasama umalis ni Christina ng gabing iyon. Bago pumasok ng kakahuyan ay lumingon muna sa paligid si Christina. Pagkatapos ipinatong niya ang itim na belo sa kanyang ulo. Nang masiguro na walang tao, ay saka ito pumasok doon. Maingat, ngunit may pagmamadali ang bawat hakbang. Hanggang sa makarating sila sa pusod ng kagubatan. Sa isang maliit na komunidad kung saan naroon ang kanyang mga lahi. Nang pumasok siya doon ay biglang umalulong ang lahat ng asbok na naroon o mga asong aswang. Inalis ni Christina ang belo at pagkatapos ay bahagyang pinaling ang tingin sa kanyang paligid. Mula sa likod ay isang malaking itim na aso ang bumalik sa anyong tao. Hintayin mo na lang ako dito. Opo, Impo. Hindi naman kabilugan ng buwan. Bakit ninyo ako pinatawag dito? Impo, nag-aalala na ang ating mga kalahi. Nalapit na ang ika-100 araw ninyo bilang aswang. Ang araw kung saan kailangan ilipat na ang itim na hiyas sa susunod na maging pinuno ng ating lahi.
Pero hanggang ngayon ay wala pa kayong binabangkit kung sino ang susunod sa inyong mga yapak. Bakit niyo ako pinangungunahan? Hindi basta-basta ang pagpili ng susunod na pinuno. Wala sa akin na desisyon kundi nasa hiyas. Hanggang sa mga sandaling to wala pang sinasabi sa panaginip ko si Apo Dalisay. Pero Impo, 2 buwan na lang bago ang araw ng pagsasalin ng hiyas. Kailangan makapaghanda na ang susunod sa inyong mga yapak. Ang pagsasali ng hiyas ay ang araw ng kamatayan ko. Hindi na ba kayo makapaghintay na mawala ako? Impo, hindi po yon ang ibig sabihin namin. Malalaman niyo agad kung dumalaw na sa panaginip ko si Apo Dalisay at kapag nakapili na ang hiyas. Sa susunod, Fredo, wag kang basta lalapit sa akin, lalo na kapag nasa bayan ako at may kasama. Paumanhin po, Impo. Hindi ko lang po talaga nakita na may kasama kayo. Kung wala na kayong sasabihin, mauuna na ako. Impo, bakit hindi ka na lang magbalik dito sa atin? Mula nang tinalikuran mo ang ating lahi dahil sa lalaking iyon. Kahit wala na siya ay hindi ka na bumalik dito. Ano pa ang ginagawa mo sa bayan? Bakit ka nagpakahirap magtrabaho doon? Dito, ang mga kasama natin ang maghahatid sa iyo ng pagkain. Alam niyo na kailanman ay hindi tayo magkatulad. Matapos ng ginawa ninyo noon, sa tingin niyo ba, maaatim ko pang manatili dito? Pero napapabayaan nyo na ang responsibilidad nyo sa ating lahi. Bilang aming pinuno, kayo dapat ang nangunguna sa amin. Pero hindi, kayo pa ang madalas na kumakalaban sa amin. Huwag mo akong tuturuan, Fredo. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, mauuna na ako. Impo, sandali lang po. May isa pa akong nais itanong. Ano yun? Yung binatang kasama ninyo, pinapaalala ko lang na pinagbabawal sa ating lahi na umibig o magkaroon ng kaugnayan sa isang tao. Tumahimik ka? At sa tingin mo hindi ko alam yun? Nagpapaalala lang ako, Impo. Ayaw nyo naman mangyari sa kanyang. Ang ginawa nyo na pagpatay kay Lino? Iyon bang gusto mong sabihin? Lumayo ka kay Lowell, Fredo. Binabalaan kita. Huwag na huwag kang lalapit sa binatang yon. Samantala ng mga oras na yon ay hindi ako dalawin ng antok. Medyo nakapag-adjust na ako sa oras dito sa Pilipinas. Pero may mga pagkakataon na ganito na parang nagje-jetlag pa rin ako. Dahil doon ay bumaba ako mula sa kwarto sa 2nd floor at kumuha ng isang canned beer. Saka naglakad-lakad sa malawak na hardin. What the hell is that? Creepy, ah. Hello, Dad? Anak, salamat at gising ka pa. Hindi po ako makatulog eh. Eto nga, umiinom ako ng beer para antokin ako. Kumusta ka na dyan? Kumusta yung bahay ng lolo mo? Ayos lang po. Medyo nag-a-adjust pa rin sa province life but I can manage. Tungkol po sa bahay, maayos at matibay pa naman. Magaling mag-alaga ng bahay si Manang Feli tsaka yung kasama niya dito si Christina. Christina? Nakahanap na pala siya ng makakatulong dyan sa bahay. Yes, Dad. Sobrang sarap nga niya magluto eh. Baka tumaba ako dito. Nga pala, Dad. Kailan kayo susunod dito? Yun nga ang dahilan kaya ako tumawag sa iyo. Sa isang buwan na ang flight ko. Diyan agad ako didiretso sa probinsya. Pero hindi rin ako magtatagal, anak. Babalik din ako dahil kailangan din ako ng kumpanya dito. Ikaw, sigurado ka ba sa desisyon mo na manirahan ka dyan? Anak, pwede naman natin ibenta na lang yung bahay at yung negosyo ng lolo mo. No, Dad. Kapag binenta ko to, para ko na rin kinalimutan ng memories dito ni Lolo at Lola. Especially si Mami. Just don't worry about me. O sige, ikaw ang bahala. Nga pala, anak, kapag gabi na wag ka nang lalabas dyan sa kalye, okay? Delikado dyan kapag gabi na. Talaga po? Parang wala naman pong nabanggit si Manang Feli. Basta makinig ka sa akin. Yes, Dad. Nang matapos kaming mag-usap ni Daddy, ay inubos ko lang ang beer. Nang tinungga ko ang natitirang laman nun, napahinto ako nang makita ang buwan at nakipagtitigan doon.
Malapit na ang full moon. Ilang sandali pa ay tumayo na ako at naglakad papasok. Hanggang sa natigilan ako nang may mahagipang mata ko sa gilid ng bakuran. Kumunot ang noo ko nang makita na sumampa ang isang malaking itim na aso sa pader. I love dogs, Madam Venus. Pero ang isang yun ay masyadong malaki para sa husky. Pakiramdam ko, hindi ito bastang aso lang. Bigla akong napaatras ng direkta itong tumitig sa akin at umangil habang unti-unting lumalapit sa akin. Nakaramdam ako ng pangingilabot nang makita ang tumutulong dugo sa bibig nito. Shit, ang gagawin ko? Huwag ka lalapit. Diyan ka lang. Gusto kong tumakbo ng mga sandaling yon, pero hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Takot na takot ako at pakiramdam ko ay hahakbang pa lang ako. Maabutan na ako agad ng isang lundag nito. Hanggang sa kakaatras ko, tumama ang kamay ko sa isang matigas na bagay. Nang lumingon ako ay nakita kong isang pala na nakabaon sa lupa. Marshall! Manang Feli! Tulong! Ngunit kahit anong sigaw ko ay walang lumabas sa dalawa. Hanggang sa manlaki ang mata ko nang bigla itong umangil ng malakas kasabay ng pagsugod sa akin. Manang Feli! Nang talunin ako ng aswang ay bigla akong kinuha ang pala sabay palo ng malakas dito. Malakas na umiyak ang asong itim at bumagsak ito sa lupa. Sinamantala ko yun at agad na binitawan ng pala sabay takbo papunta sa pinto. Ngunit bago pa ako makarating doon ay nakatayo na agad ang malaking itim na aso at muli akong sinugod. Hanggang sa mula sa likod ko ay may isang malaking kulay puting aso na humarang sa harap ko at galit na umangil sa itim na aso. Nagtaka ako dahil tila natakot ang asong itim. Umiyak ito at mabilis na tumakbo palayo at lumabas ng bakuran namin. Nang mawala na ang itim na aso, bigla akong napaatras at sumandal sa poste nang lumapit naman sa akin ang puting aso. Pigil hininga kong tinaas ang mukha ko nang amuyin ako nito. Biglang nawala ang takot ko nang idikit ito ang ulo sa katawan ko. Pagkatapos ay umungot na parang nagpapahimas. Dahan-dahan kong binaba ang kamay ko at hinimas ito sa ulo. Thank you sa pagliligtas mo sa akin, ha. Ang ganda mo naman. Puti-puti mo. Sino nga mo? Paano ka napunta dito sa loob ng bakuran namin? Sir Lowell! Sir may aso! Manang, niligtas siya ako. May malaking asong itim na pumasok dito sa bakuran natin. Muntik akong lapain pero dumating siya at pinagtanggol ako. Ay, salamat sa Panginoon at hindi kayo nasaktan. Maya-maya ay may narinig kaming isang angil na naman ang aso. Napalingon kami ni Manang at nakita namin sa labas ang malaking asong itim na sumugod sa akin. Bigla akong inalis ang kamay ko sa puting aso nang galit na galit itong umangil at halos umalingaw-ngaw ang malakas na kahol nito sa paligid. Bigla itong tumakbo at nagulat ako nang talunin nito ang bakod palabas ng bakuran. Saka sinugod nito ang malaking asong itim na agad tumakbo sa takot. Bago umalis ang puting aso, ay lumingon muna siya sa akin saka pumasok ng kakahuyan. Halika na, sir. Pumasok ka na, bilis. Nakalimutan ko sabihin na huwag kang lalabas kapag gabi na. Ay, Diyos ko, delikado. Dahil po ba sa mga aso na yon? Bukas ipapaliwanag ko sa'yo. Sige na, pumasok ka na. Mag-aalas 11 na ng umaga nang magising ako dahil na rin sa nangyari kagabi. Sa halip na antukin ako dahil sa beer, mas lalo akong hindi nakatulog. Hindi ko maintindihan ang kilabot at takot na naramdaman ko sa tuwing naaalala ko ang nangyaring iyon. Nasa gitna pa lang ako ng grand staircase nang dumaan si Christina at agad ngumiti sa akin. Magandang umaga, sir. Mukhang napasarap po ang tulog niyo, ah. Hindi ka maniniwala sa nangyari kagabi. Hindi ako agad nakatulog dahil doon. Nakwento na po ni Manang Feli. Salamat sa Diyos at hindi po kayo nasaktan ng aswang. Aswang? Ibig mo sabihin? Opo, aswang. Hindi asong ulol ang sumalakay sa inyo kagabi. Isa yung aswang. Asbo kung tawagin.
Normal na tao sila sa umaga. Tapos pagdating naman ng gabi ay nagiging malaking aso sila na ang kinakain ay laman ng tao. Lalo na kung kabilugan ng buwan. Tuluyan akong bumaba at dumiretso kami sa kusina. Doon namin nadatnan si Manang Feli na tumutulong sa pagluluto ng tanghalian. Hindi makapaniwala na umupo ako sa bar chair sa island counter. Pinagtimpla ako ng kape ni Christina, saka ito humarap sa kalan at muling hinarap ang nilulutong ulam habang pinagpatuloy namin ang usapan. Kailan pa nagkaroon ng aswang dito? Matagal na sir. Panahon pa lang ng mga Kastila. Mabuti nga ngayon, hindi na talamak ang patayan. Kaya kahit alam ng mga tao na may aswang, hindi sila umaalis sa bayan na to. Dahil may nagpoprotekta sa kanila na puting asbo. Ngayon po, para din ba sila mga lobo? Di ba sa mga lobo may tinatawag na leader of the pack? Tama ka doon sir. Meron ding pinuno ang mga asbo. Huwag mong sabihin ng puting malaking aso ang leader nila. Siya nga sir. At ang nagligtas sa inyo kagabi ay ang mismong pinuno ng mga lahi ng asbo. Napakapalad ninyo Sir Lowell. Dahil ang balita ko, hindi basta-basta nagpapakita sa mga tao ang puting asbo. Sa gabi ay umiikot siya at nagbabantay, lalo na sa kabilugan ng buwan, kung saan mas ganap at mas malakas ang kapangyarihan ng mga itim na asbo. Ang puting asbo ang nagsisilbing tagapangalaga ng bayan na to mula sa sarili nilang kalahi. Pero syempre, may ilan pa rin na nakakalusot at nakakapatay ng mga tao. Buti hindi umalis sa mga tao dito. Marami na rin ang umalis, pero yung mga natira dito, mas piniling manatili dahil sa kanilang mga sariling lupa. Sana mamatay na lahat ng mga aswang na yan para matahimik na ang bayan na to. Darating din ang araw na yan, sir. Pero sa ngayon, wag na ulit kayong lalabas sa gabi. Hanggat maaari, bago mag alas 8 ay narito na kayo sa bahay. Pasensya na rin po at hindi ko agad nasabi sa inyo. Wala po yun, Manang. Ikaw, Christina, saan ka ba nakatira? Hindi ba delikado na nakaiwalay ka ng tirahan? Bakit kasi hindi ka pa magstay in? Po? Kung ganyan na may mga aswang na umaaligid sa atin, mas safe ka kung narito ka. Hindi umuwi ka pa. Minsan gabi ka nang umaalis dito. Tsaka mas mapapanatag ang loob ko kapag nakita ko na ligtas ka. Oo nga naman, Christina. Matagal ko na rin sinabi yan sa'yo. Umaayaw ka lang. Ngayon, si Sir na ang nagsabi. Sige po. Salamat, Sir Lowell. Sabi ko sa'yo, alisin mo na yung sir at po mo eh. Oo nga pala. Salamat, Lowell. Lowell! Pre! Napalingon kami nang humahangos nang dumating si Marshall. Takot na takot ang mukha nito habang pinagpapawisan ng malamig. Bumuka ang bibig nito pero hindi nakapagsalita dahil sa sobrang shock ng mukha. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Patay! May patay doon sa labas! Patay? Oo, dyan lang sa bungad ng kakuyan. 2 lalaki. Ewan ang sabi ng mga tao sa labas. Mga tayo daw dito eh. Biglang pinatay ni Christina ang kalan. Pagkatapos ay tumakbo palabas kasama si Manang Feli. Kaya pati ako, lumabas na rin at sumunod sa kanila. Paglabas ko ng gate, nakita ko agad ang mga nakakumpol na tao at ang 2 police car na nakaparada. Halos hawiin ni Christina ang mga tao. Nagtaka ako nang makita na nabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakas ang galit doon. Lumapit ako at sinilip ang 2 bangkay pero nahagip ko lang yun ng tingin dahil biglang may kamay na humarang sa mata ko. Huwag kang tumingin, Lowell. Hindi ka sanay sa ganito. Baka lalo kang hindi makatulog sa gabi at hindi makakain. Ayos lang ako. Hindi, maniwala ka. Marami nang sumagot ng ganyan sa akin, pero sa huli ay naapektuhan sila. Salamat, Christina. Halika na, bumalik na tayo sa loob. Ang mga pulis na yung bahala sa kanila.
Lumipas ang mga araw at unti-unti kong nakasanayan ang buhay sa probinsya. Sa mga araw din na yun, ay unti-unti rin akong napapalapit kay Christina. Sa bawat araw na dumaraan, ay mas nakikilala ko siya, Madam Venus. I could say that Christina is more than just a pretty face. She has a lot to offer behind her beautiful persona. Malalim siyang tao. Parang napakarami niyang nalalaman sa buhay. Bukod sa kagandahan, napakabait nito at maunawain. She has a lot of compassion to people. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung bakit maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Boss, dumating na sa warehouse yung mga stocks. Okay, sige. Double check mo tapos tignan mo yung aircon dun sa accounting office. May sira yata. Bukas pa ako makakadaan doon dahil kailangan ko pa asikasuhin tong business deals at proposal. Sige, ako na ang bahala. Nandiyan na yung mga papeles na pinadala ng sekretaryo mo, ha? Pirmahan mo daw tapos ipapakuha na lang niya mamaya. Sige Brad, thank you. Kumuha ako ng isang basong malamig na tubig, saka bumalik sa dining table kung saan ako nagtatrabaho at nakakalat ang mga papeles na kailangan kong pirmahan. Ilang sandali pa ay huminto ako sa ginagawa ko. Nang pag-angat ng aking tingin, nakita ko si Christina mula sa bintana sa kusina. Nasa likod bahay ito at nagsasampay, kaya naman tumayo ako at nilapitan ito. Ay, Lowell, may kailangan ka ba? Nagugutom ka? Gusto mo ng merienda? Hindi. Busog pa ako. Kailangan ko mag-minimal ng pagkain kung hindi lolobo ako dahil sa sarap mo magluto eh. Salamat naman at nagugustuhan mo ang lahat ng niluluto ko para sa'yo. Halika na, tulungan na kita magsampay. Ay, hindi na. Sige na, kaya ko na to. May ginagawa ka pa yata sa loob. Okay lang, makakapaghintay naman yun eh. Sige. Tinulungan ko siyang magsampay habang patuloy kami sa pagkukwentuhan. Tinuruan pa niya ako magsampay ng maayos ng mga shorts at pantalon. Kapag hindi nakatingin si Christina, ay saka ako nagkakaroon ng pagkakataon na titigan ang maganda niyang mukha. Christina, sabi ni Manang at nakikita ko rin naman, maraming nanliligaw sa'yo. Wala ka bang sinagot sa kanila kahit isa? Wala. Umiiwas kasi ako hanggat maaari. Malaki ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Hindi makakatulong kung mahati ang atensyon ko. So breadwinner ka? Parang gano'n na nga. Ikaw, may girlfriend ka? O ex? Nahuli ko sila ng isa sa kaibigan ko sa mismong apartment ng ex ko. Gumagawa ng kalokohan. Pero last year pa yun. Mula nung pinukulit niya ako makipagbalikan sa kanya hanggang sa nilayasan ko na. Maganda ba siya? Maganda rin pero mas maganda ka ng dihamak dun. No? Ay, nako si sir. Nambola ka pa. Totoo nga, walang halong biro. Natigilan si Christina. Nang pagdampot niya ng huling damit na isasampay, ay ang underwear ko. Nagkatinginan kami at parehong natawa ng malakas. Biglang nag-init ang mukha ko at sinubukang agawin sa kanya yon. Pero umalingaw-ngaw ang malakas nitong tawa nang iiwas nito ang underwear ko at ayaw ibigay sa akin. Uy, akin na yan. Ngayon ka pa nahiya. Kailan pa namin ilalabhan ni Manang Feli ang damit mo? Nga pala, mamayang hapon, gusto mo sumama sa akin? Saan? Doon banda sa may kakahuyan, mangunguha ng bulaklak. Sa gubat? Di ba doon nakatira yung mga aswang? Hindi dito yun. Doon tayo sa kabila. Malapit na kasing malantay yung mga bulaklak dito eh. Sige ba? Hindi mawala ang ngiti ko habang naglalakad kami ni Christina. Papunta kami sa loob ng kakahuyan kung saan sinabi nitong kukuha kami ng bulaklak. Madam Venus, parang ayoko nang matapos ang sandaling yun. Pakiramdam ko, habang tumatagal ay palalim ng palalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Malayo pa ba? Malapit na.
Ayun oh, doon sa kubo na yon. Wow, ganda naman dito. Ganda ng mga bulaklak. Tignan mo, buhay na buhay oh. Teka, baka pagalitan tayo na may-ari. Ako may-ari niyan. Diyan ako nakatira at mga tanim ko lahat yan. Ah, kaganda oh. Okay, ngayon naiintindihan ko na kung bakit stay out ka. Hindi mo siguro maiwan tong kubo mo, no? Parang gano'n na nga. Tsaka may sentimental value to sa akin. Halika, pasok ka. Salamat. Kung maganda na sa malayo pa lang ang bakuran, mas lalong maganda yon nang makapasok ako sa loob. Bago kami manguha ng mga bulaklak, ay pinapasok niya muna ako sa kanyang kubo. Malinis doon at napakaayos. May mga nakasabit na pangontra sa mga bintana at pinto, gaya ng bawang at may nakalatag na asin. Habang may kinukuha ito sa kusina, napatingin ako sa mga larawan doon. Isang babae na kasama ang isang lalaki. Parang napakaluma na ng larawan na yun. Pero mas natawag ang atensyon ko sa iisang babae sa lahat ng larawan. Oh my gosh, anong year to? Bago ba ito mag-World War II? Itong babaeng to, Christina, oh. Kamukhang kamukha mo siya. Tignan mo, mula dito hanggang dito, parang hindi siya tumanda. Ang Lola Victoria ko yan. Itong unang tinuro mo, ang kwento ng nanay ko, bata pa lang daw siya nung namatay si Lola. Tapos itong mga sumunod, nanay ko yan. Namatay siya sa panganganak sa akin. Tapos ito, ako na. That's weird. I mean, good weird. Halos isang mukha niyong tatlo. Ang galing. Itong lalaking kasama ng nanay mo dito, siya ba tatay mo? Oo, mahal na mahal siya ni nanay. Kaya lang, nawala siya bago pa ako ipanganak. Sorry to ask this pero anong kinamatay niya? Pinatay siya ng mga aswang. So, sinong kasama mo? Sinong nagpalaki sa'yo? Yung lola ko sa father's side na nagpalaki sa akin. Haso, wala na rin siya. Wala ka bang minahal nun? Hindi ka ba nagka-boyfriend? Meron din. Si Lino. Ang totoo, asawa ko siya. Tinalikuran ko ang lahi namin at sumama ako sa kanya. Nagpakasal kami at dito kami nanirahan. Kaso, pati siya iniwan ako. Pinatay din siya ng aswang. What? Balang araw, Lowell, makakaganti din ako sa mga aswang na yan. Pero, paano? Basta. Halika na. Manguha na tayo ng bulaklak. Pagdating sa hardin ay tinuruan ako ni Christina kung paano ang tamang pagpitas ng mga bulaklak. Habang abala ito sa pagkuha ng iba pang bulaklak, napangiti ako at kumuha ng isang piraso ng rosas. Pagkatapos sinilapitan ko si Christina at tumayo sa likod nito. Christina, Oh, para sa'yo. thank you. Christina, pwede ba kitang maimbitahan? Saan? Lalabas. Date? A date? Pero, Lowell, Sorry, alam ko na hindi dapat pero hindi ko mapigilan eh. Kasi mula nang makita kita, hindi ka na naalis sa isip ko. Lalo lang lumalim yung nararamdaman ko para sa'yo habang tumatagal at mas nakikilala kita. wala pa sa kalahati ang nalalaman mo tungkol sa akin. Hindi mo lubos na kilala ang pagkatao ko. Kaya nga kikilalanin kita eh. Just give me a chance. Pero, May ibang tao. Bigla akong lumingon sa paligid at tinago ko agad sa likod ko si Christina nang biglang nahagip ng tingin ko ang isang taong nakatago sa halaman. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Christina nang makita ang lalaking nagmamasid sa amin. Lumabas ka dyan! Sino ka? Lowell, ang mabuti pa, umalis na tayo. Labas sa amin dyan eh! Bahagya kaming napaatras nang biglang gumalaw ang mga halaman at mabilis na umalis ang lalaki. Dahil doon ay nakaramdam ako ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Christina. Natutulog ka dito mag-isa sa gabi.
Naiintindihan ko na hindi mo maiwan tong bahay mo pero delikado dito. Nakita mo na, maliwanag pa. Pero may nanunubok sa atin. Kumuha ka ng damit mo, doon ka na matulog sa mansyon. Pero Lowell, Sige na, hindi ako mapapakali kapag hinayaan kita dito. Habang nasa opisina ako, ang kwento sa akin ni Manang Feli ay napag-usapan nila ako ni Christina kung saan nabanggit nito ang tungkol sa pagyaya ko sa kanyang lumabas. Lumingon si Manang Feli matapos patayin ang kalan. date lang naman pala eh. Ano naman ang masama doon? Feli, alam mo naman ang nangyari nung huling beses na hinayaan ko ang sarili ko na mahulog sa isang tao. Eh ano, hahayaan mo na lang ba na palagi ka nag-iisa? Impo, alam ko, nararamdaman ko na nalulungkot ka. Gaya ng ibang babae, alam ko na gusto mo rin na magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo naman na imposible na yun. Sino ang may sabi? Ikaw. Eh hindi ka naman nagpapatingin sa doktor. Teka nga, bakit ka naguguluhan ng ganyan? Eh ibig bang sabihin nagugustuhan mo na rin si Sir Lowell? Pinipigilan ko. Yung lalaking nahuling niyang nagmamasid sa amin, alam ko na si Fredo yun. Matagal na akong walang tiwala dyan. Siya ang nangunguna sa pagsuway sa mga utos nyo. Kaya hanggang ngayon may mga namamatay pa rin dito sa kabila ng pagbabawal nyo sa kanila. Naghahari-harian siya. Nagpapalapad ng papel sa mga kalahi namin. Ang akala yata niya, sa kanya ko ipagkakatiwala ang hiyas. Pero hindi ako papayag. Kapag siya ang nagmana ng hiyas, tiyak na dadanak na naman ang dugo dito sa baryo natin. Baka hindi lang dito, maging sa mga karatig na bayan din. Malupit at walang awa si Fredo. Wala siyang puso. Hindi pwedeng mapunta sa kanyang hiyas. Ano ang plano mo, Impo? Kailangang wakasan ko na ang lahi namin. Pero paano? Kailangan ko ng tulong mo para magawa ko ang plano ko. Ano ang gagawin ko? Ikaw ang gagawa ng orasyon para lumabas ang hiyas sa akin. Pagkatapos, kailangan mo basagin ang hiyas. Impo, kapag iniluwa mo ang hiyas, maaari mong ikamatay yun. Iyon ang itinakda tuwing ika-100 taon. Mamamatay ang dating nagmamay-ari ng hiyas. Hahanap ako ng paraan. Alam ko, may paraan pa. Salamat, Feli. Wala po yung anuman. May pangako po ang lola ko kay Apo Dalisay na pangangalagaan ka at poprotektahan ng pamilya namin hanggang sa huling araw mo bilang pinuno ng inyong lahi. Pero, wag na nga natin pag-usapan yon. Sabihin mo nga sa akin, ano ang nagustuhan mo dyan kay Sir Lowell? Bukod sa obvious na dahilan na gwapo siya, mabait siya tapos maalalahanin pa. Sweet, tsaka masyadong maalaga. Alam mo, mula noon hanggang sa bago ko pa siya nakilala, palaging ako yung namumuno at malakas. Kahit nung nabubuhay pa si Lino. Pero nung magkasama kami, kung paano niya ako protektahan at kung paano siya hindi pumayag na umuwi sa kubo dahil sa pag-aalala niya sa kaligtasan ko. Feli, pakiramdam ko kapag kasama ko siya, pwede akong maging mahina at sumandal sa kanya. Kasi alam kong ipagtatanggol niya ako. Hindi ako pababayaan ni Lowell. Impo, sabihin na natin na nabibilang na ang oras mo dito sa mundo dahil sa nalalapit na araw ng pagsasalin mo ng hiyas. Pero hindi mo man lang ba hahayaan na sa huling sandali hayaan mo naman ang sarili mo na maging masaya. Pero paano si Fredo? Baka gawin niya kay Lowell ang ginawa niya noon kay Lino. Mangyayari yon kapag hinayaan mo. Matuto ka sa pagkakamali mo noon kay Lino. At hanggat ikaw ang nasa posisyon na yan, wala siyang magagawa. Victoria, ikaw ang puting asbo. Ang namumuno at pinakamalakas sa inyong lahi. Kaya mong protektahan si Lowell. Huwag mong hayaan na kawin ng iba ang pagkakataon mong lumigaya. Salamat, Feli. Kaya, Christina, paghandaan mo ang date niyo ni Sir Lowell. Bagay na bagay pa naman kayo.
sige na nga. Pero anong oras daw ba sila uwi ni Marshall? Pasado 6:00 na. Ewan ko. Wala namang sinabi. Nang gabing iyon, hindi inaasahan. Nagagabihin kami sa meeting. Bukod sa late na dumating ang kausap namin, naging mahaba ang usapan tungkol sa investments at mahigit 1 oras din ang layo ng venue ng meeting namin. Pasado 9:00, naroon na kami sa bayan. Mukha ng ghost town ang paligid dahil wala nang kahit isang tao o sasakyan sa daan. Ang mga establishmento sarado na. Halos 3 minuto na lang ang layo namin sa bahay at binabaybay ang madilim na daan pa uwi nang magsalita si Marshall. Pre, kinakabahan na ako. Huwag naman sana lumabas yung aswang. Di na siguro. Malapit na tayo sa bahay. Konting days na lang. Napaka-drawing naman ng kausap natin, nakakainis. Mahigit 1 oras na siyang late. Napakarami pang tanong. Tapos ang edi pag-iisipan niya. Relax. Ganyan talaga ang business. Maganda naman ang presentation natin sa kanya eh. Kung ayaw siya, edi hanap ulit ng ibang Oh! Marshall Pleno! Oy, gago! Mabilis na natapakan ni Marshall ang preno matapos may biglang tumawid na tao. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon, ay nabagga pa rin namin ito. Gulat kaming napalingon sa isa't isa. Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha namin sa bilis ng pangyayari. Pare, gago nakabangga ako. Anong gagawin natin? Kalma ka lang muna. Kumalma muna tayo. Mabuti pa, bumaba na muna tayo. Tingnan natin yung nabangga natin tao. Saka tayo tumawag ng tulong. Huwag kang mag-alala. Tinapi ko sa balikat si Marshall ng 2 beses para mabawasan ang takot nito. Nauna akong bumaba sa kotse at naglakad papunta sa unahan. Pero bigla akong huminto nang ang tumayo mula sa unahan ng sasakyan ay isang itim na malaking aso. Mabilis na bumalik sa isip ko ang sinabi ni Manang Feli at Christina. Aso? Paano nangyari yun? Tao yung nakita ko tumawid kanina. Hindi aso yan, Marshall. Aswang. Aswang? Pumasok ka na, bilis! Bumalik ka na rin dito. Bilisan mo. Si Marshall na nasa bungad lang ng pinto ng kotse ay mabilis nakapasok sa loob. Nabaling sa akin ang tingin ng aswang. Umangil ito ng malakas. Ang mga mata nito ay nanlilisik na kulay dilaw. Ang matatalas ng ngipin at ang bibig nito ay umaagos ang magkahalong dugo at laway na nagpapahiwatig ng galit at matinding kagutuman. Nang humakbang ito palapit sa akin, ay siya namang atras ko. Sobrang nararamdaman kong kilabot ng mga sandaling yon, Madam Venus. Pakiramdam ko ay mamamatay na kami ni Marshall. Lalong tumindi ang takot ko nang mula sa masukal na halamanan ay lumabas ang 2 pang itim na asbo. Lowell, pasok na, bilis. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Pagkatapos ng maikling panalangin na yun, ay mabilis akong humakbang palapit sa pinto ng kotse. Ngunit nabuksan ko palang iyon nang biglang sumigaw si Marshall at natumba ako sa semento matapos may tumalon sa akin mula sa likod. Lowell! Titiwa mo ako! Lumayo ka sa akin! Nanlaban ako. Matapos kong tumihaya, ay agad na pinagsanggalang sa bibig nito ang isang malaking piraso ng bato na nadampot ko. Nagpumiglas ang aswang habang panay ang angil nito sa galit. Si Marshall naman, tuloy-tuloy na bumusina, hudyat ng paghingi ng tulong. Kasabay ng mabilis na pag-abante ng sasakyan at sadyang binangga ang 2 pang asbo. Mamatay na kayong lahat! Mga impacto! Yeah! Marshall! Umalis ka na! Alis na! Pero hindi nakinig si Marshall. Nang makatayo ang 2 aswang, ay muli niyang binangga ang isa pa. Habang ang isa naman ay nagawang tumalon sa hood ng kotse at binangga ng paulit-ulit ang salamin. Hanggang sa tuluyan itong mabasag. Agad kinuha ni Marshall ang tubo sa gilid ng driver's seat
at yun ang ginamit na pangdepensa. Hayop ka! Lumayo ka sa akin! Papatayin kita! Makinig ka sa akin, demonyo ka. Alam ko, naiintindihan mo ako. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ako gaya ng iba na sisigaw na lang at matatakot. Bigla akong sinaksak ng kahoy na nadampot ko sa gilid ng daan ang tagiliran ng aswang. Sumigaw ito ng malakas, kaya mas lalo kong diniin ang pagkakasaksak ko ng kahoy. Hanggang sa magtaka ako nang biglang humagis palayo ang aswang. Doon ako napabangon nang makitang galit na galit ang puting asbo. Ang puting aso. Bahagya akong nahigit ang hininga ko at napaatras na lumapit sa akin ito at inamoy-amoy ako. Pagkatapos ay muli nitong hinarap ang dalawa pang itim na asbo na patuloy na sumasalakay kay Marshall. Tinapid nito ng malakas ang tatlo. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang nung kagatin nito ng puting asbo sa leeg. Takot na biglang bumalik sa pusod ng gubat ang isang asbo. Habang kinagat nito sa leeg ay bumagsak sa sahig. Ang asbo na sumugod sa akin ay sinugod ng puting asbo at galit na sinagpang sa leeg. Parang tuta na umiiyak na binitbit lang ito ng puting asbo at hinila palayo sa dinala sa masukal na kagubatan. Ilang sandali pa ay hinila naman ito ang napatay na itim na asbo. Luel, nasaktan ka ba? Hindi. Ayos lang ako. Sandali lang. Ang kaninang bumaba mula sa sasakyan na si Marshall ay mabilis nagtago sa likod ko nang biglang bumalik ang puting asbo. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harap ko. Napapikit ako at ngumiti nang tila halikan ako nito sa pisngi at binangga ng ilong nito ang kamay ko. Nakuha ko agad ang ibig nitong sabihin at dahan-dahan kong hinimas ang ulo nito. Naligtas mo na naman ako. Maraming salamat, kaibigan. Aswang ka, sabi nila. Pero para sa akin, ikaw yata ang guardian angel ko. Natawa ako nang pumunta ito sa likod namin at para bang tinutulak kami papunta sa sasakyan. Napangiti ako nang maintindihan kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Kaya naman lumapit na kami doon at agad sumakay. Bago pumasok na masukal na kagubatan ng puting asbo, ay lumingon muna siya sa akin. Sige na, uuwi na kami ha. Salamat ulit. Sabi ni Manang Feli, sumaga daw nagaan yung tao kayo. Sana makilala kita. Halika na, Luel. Baka may bumalik pang aswang. Ayon sa kwento sa akin, nang makarating si Christina sa gubat, ay sanalubong siya ng galit na si Fredo. Mula sa pagiging asbo ay bumalik ito sa anyong tao at hinarap siya sa katinuro ang dalawang asbo na patay. Anong klasik pinuno ka? Sarili mong kalahi ay pinatay mo para lang sa mga taong yan. Magdahan-dahan ka sa pagtaas ng boses sa akin, Fredo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Bakit mo pinatay ang kalahi natin? Nakalimutan niyo na ba yung sinabi ko noon pa? Kamatayan ang kaparusahan sa mahuhuli ko na sumasalakay sa mga tao. Sa mga tao o dahil sa Luel na yon? Noong ako ang sumugod sa kanya, bakit hindi mo ako pinatay? Biglang sinunggaban ni Christina sa leeg si Fredo. Pagkatapos ay mahigpit itong sinakal at nagawang iangat ito mula sa lupa. Gamit lang ang isang kamay. Matilim ang tingin nito na ipinukol niya kay Fredo, habang mas humihigpit pa ang pagkakasakal dito. Hindi po ako makahinga. Hindi ka makahinga? Hindi ba't kakasabi ko pa lang kung bakit hindi kita pinaslang noon? Masyado mo yata ako minamaliit, Fredo. Mukhang nakakalimutan mo kung ano ang kaya kong gawin. Gusto mong sumama dyan sa mga pinatay ko ngayon? Ha? Gusto mo? Hindi po, Impo.
Hinagis ni Christina si Fredo at tumama ang katawan nito sa puno. Pagkatapos ay matapang siyang humarap sa mga kalahi niya na halos manikluhod sa takot. Alam na alam nyo na mahigpit kong pinagbabawal ang pagkain ng mga tao. Kaya nga kayo nag-aalaga dito ng mga hayop para hindi kayo magutom. Ngunit hindi iyon ang pangunahin natin pagkain. Ang mga tao, ano pa ang silbi nila sa atin kung hindi natin sila papakinabangan? May buhay sila kagaya natin. May pamilya na magluluksa sa kanila kapag ang isa sa kanila ay pinatay ninyo. Hindi ba't galit na galit ka sa akin kanina dahil pinatay ko ang mga yan? Ganyan din ang nararamdaman nila kagaya mo. Mula nang umibig ka sa lino na iyon, ay tinalikuran ng lahi natin at manirahan sa baba ng bundok kasama ng mga tao. Nagiba ka na. Hindi. Hanggat ako ang namumuno sa lahi natin, ako pa rin ang masusunod. Kung ayaw mo sa pamamalakad ko, Fredo, walang pumipigil sa'yo na umalis. Mula doon sa gubat ay bumalik sa pagiging anyong puting asbo si Christina. Naglakad siya pabalik sa mansyon. Nang makarating doon ay tinalon nito ang bakod papasok, saka bumalik sa anyong tao. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ang mga damit na iniwan nito sa tabi at nagbihis. Dumaan siya sa pinto papunta sa kusina at pumasok. Doon na siya nagulat nang makita ako sa kusina. Saan ka galing? Lowell, andiyan ka pala. Sa labas lang kasi tinawag ako ng isa sa mga kamag-anak ko. Lumabas ka ng ganitong alanganing oras? Oo, sanay naman ako Ikaw itong nagsabi na delikado sa labas ng ganitong oras, di ba? Teka, ba't may dugo ang kamay mo tsaka braso mo? At dito sa pisngi mo? Naaksidente ka ba? Hindi ako. Yung pinsan ko. Naaksidente siya kaya bigla akong umalis dahil nagpunta dito yung mga kamag-anak namin. Nagpatulong na, dalhin namin sa ospital. Nahawakan ko yung dugo niya. At ito, naipahid ko sa akin. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, sure na sure. Wala akong sugat. Hindi akin tong dugo na to. Hinawakan ko ang kamay ni Christina. Pagkatapos ay hinila ko siya sa lababo at ako mismo ang naghugas at nag-alis ng dugo sa mga kamay at braso niya. Pagkatapos ay kumuha ako ng bimpo at binasa iyon, saka ko maingat na pinunasan ang mukha niya. Ako na, Lowell. Hindi, ako na. Kaya mo akong alagaan ka. Alam ko na bilang breadwinner, nasanay ka na ikaw ang nag-aalaga. Ngayong nandito na ako naman ang gagawa nun para sa'yo. Bakit mo ba ginagawa to, Lowell? Hindi mo pa ako lubos na kilala. Dahil gusto kita. At kahit ano ka pa, alam ko sa sarili ko na kaya kitang tanggapin. Amo kita. Tsaka mas matanda ako sa'yo. O ano? Ilang taon lang ba yung tanda mo sa akin? Di ba 4 lang? Ang kulit mo naman Hindi ako ihinto ng pangungulit sa'yo hanggat hindi mo ako sinasagot. Sinasagot? Nanliligaw ka ba? Oo. Mula nung binigyan kita ng rosas. Yun na pala yun? Bakit hindi ka nagsasalita? Sakala ko naman alam mo na. Ay nako, palibhasa, nasanay ka sa Amerika na walang ligaw-ligaw. Eto na nga nanliligaw na. Pero seryoso. Ayoko nang lalabas ka mag-isa sa gabi. Sasama mo ako palagi. Okay? Ayoko mapahama ka. Salamat, Lowell. Wala pang lalaking nag-alaga sa akin ng ganito. Good. At least nag-iisa ako. Sige na, matulog ka na. Sa pagdaan ng mga araw ay nagpatuloy ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Christina. Natuloy ang date namin at pakiramdam ko ay mas lalo ko siyang nakilala. Sa kabila ng pagiging mahinhin nito at kalog, ay masayahin din si Christina. Habang nanonood kami ng sine, hinawakan ko ang kamay niya at hindi siya tumanggi. At ang unang date na yun, nasundan pa ng ilang ulit. Isang gabi, lumabas ako ng kwarto para kunin sa kotse ang naiwan na papeles. Pagbaba ko, ay naabutan ko si Christina sa kusina.
Christina, ba't di ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Oh, ikaw? Bakit gising ka pa? Inayos ko lang yung mga papeles na dadalhin sa office bukas. Nakalimutan ko sa kotse. Sige, dito na. Hindi natuloy ni Christina ang sinasabi nang bigla itong lumingon at agad kumunot ang noon nito. Lumingon siya sa paligid na parang nakikiramdam hanggang sa may marinig akong maraming angil ng aswang. Maya-maya ay umahangos na dumating si Manang Feli. Kasabay ng pagdating niya ay lumingon ako sa labas ng bintana. Ganun na lamang ang palalaki ng mga mata ko nang makita na nasa loob ng bakuran namin ang hindi bababa sa 5 itim na asbo. Nakatingin sa amin at galit na galit. Sumugod sila! Ano naman ang kailangan nila? Bakit ba paborito nila ako sugurin? Manang, ang pangontra! May 4 na insenso ako dito. Kailangan ko sila sindihan at ilagay sa bintana. Kailangan din natin itong isabit para hindi sila makapasok. Ano po ito, Manang? Bawang, sanga ng sinukuan at kamangyan. Kailangan isabit natin ang mga yan sa bintana. At itong mga asin. Dali, kailangan nating ilatag. Tutulungan ko na kayo. Huwag. Hayaan mo na ako, Christina. Baka mapahamak ka pa. Tama si Manang. Baka mamaya kung ano pa mangyari at masaktan ka. Hayaan mo na ako dito. Gisingin mo na lang si Marshall. Agad sinunod ni Christina ang sinabi ko at mabilis na tumakbo sa taas. Nagulat kami ni Manang Feli nang biglang banggain ng aswang ang isang bahagi ng pader at bintana ng bahay. Habang ang iba ay malakas na umaangil na parang galit na galit. Ano bang kailangan nito mga demonyong to sa akin? Pre, ano? Papatayin ba natin yung mga yan? Marshall, kunin mo itong itak. Kung sakaling makapasok ang isa sa kanila, huwag kang magdadalawang isip na manlaban. Pero sa gagawin ko, tiyak na magtatakbuhan ng mga yan. Sir Noel, si Christina, itago mo na muna sa kwarto nyo para hindi niya maamoy ang insenso. Allergy kasi siya sa amoy nito. Nahihirapan siyang huminga. Sige. Dinala ko si Christina sa kwarto ko at ngumiti sa dalaga. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito, kaya ngumiti ako sa kanya. Nagulat ito nang halikan ko siya sa noo. Relax ka lang dito, ha? Tutulungan ko lang sila sa baba. Mag-iingat ka, Noel. Oo, babalik ako dyan. Mabilis akong lumabas ng kwarto at muling bumaba. Kinuha ko kay Manang Feli ang inabot nito na katulad ng isang latigo. Pagkatapos ay sinindahan nito ang 4 na insenso. Umaalingasaw ang amoy ng magkahalong amoy na malahalaman, matamis at maanghang. May naaamoy din akong matapang na hindi ko maipaliwanag at amoy ng bawang. Ano yung amoy na yan, Manang? Insenso. Inaluan ko ng mga sanga na sinukuan, kamangyan at saka bawang. Ang mga yan ang pinakaayaw na amoy ng mga aswang. Oo, anong gagawin mo, Manang? Uy, huwag mong buksan ng bintana. Baka lapihin tayo na... Eh paano nila maaamoy to kung nakasarado ang bintana, Aber? Sabi ko nga, ito naman mainit agad ang ulo eh. Napansin ko na dinasala ni Manang Feli ang insenso. Pagkatapos ay ako pa mismo ang nagbukas ng bintana. Malakas na umangil ang mga itim na asbo. Galit na galit at parang gigil na sumugod sa amin. Pero nang maamoy ng mga ito ang insenso, ay biglang humakbang ang mga ito paalis. Nilagay ni Manang Feli ang insenso sa 4 na sulok ng bahay. Pagkatapos ay sinabit ang isang bungkos ng pinagsama-samang bawang at kahoy ng sinukuan at kamangyan. Naglatag pa ito ng asin sa mga hamba ng mga bintana. Aalis na yan sila maya-maya. Balikan mo na si Christina. Sige po. Naabutan ko si Christina na nakatanaw sa nakasaradong salamin ng bintana. Lumingon siya nung tumabi ako sa kanya at sumilip ulit sa ibaba. Umalis na sila. Ayos ka lang. Wala bang nakalusot na amoy insenso dito? Wala naman. Umalis na yung mga aswang. Pwede na akong bumaba. Huwag ka munang umalis. Kalat pa ang amoy ng insenso sa labas. Dito ka muna.
Malapit na siya sa pinto at bubuksan na lang yon nang matigilan si Christina at hinawakan ko siya sa braso. Lumungon siya sa akin at sumandal sa pinto. Umangat ang kamay ko at hinaplos ko siya sa pisngi. Hayaan mong protektahan kita sa abot na makakaya ko. Hindi ko alam kung tama itong nararamdaman ko. Gusto mong siguraduhin natin kung tama o mali ang nararamdaman mo. Paano? Tinawid ko ang pagitan ng mga mukha namin, sabay yakap ng isang braso sa bewang niya, saka hinila ko palapit ang katawan ni Christina sa akin. Ang buong akala ko ay magagalit ito at sasampalin ako, pero nagdiwang ang damdamin ko, Madam Venus, nang tumugon siya ng halik at himakap sa aking leeg. Ano? Tama o mali? Mali talaga eh. Pero pakiramdam ko, tama rin. Kung ganun, siguraduhin pa natin. Excited akong tumakbo palabas ng bahay nang marinig ko ang tunog ng sasakyan na pumasok sa garahe. Nagmamadali akong tumakbo pababa. Kasabay nito ay ang pagpasok ng taong kanina ko pa hinihintay. Magdadalawang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang huli kaming magkita, pero parang napakatagal na. Dad! Anak! I miss you, son. I miss you too, Dad. Kumusta ka na? Mukhang hiyang ka dito Tumataba ka. Thanks, Dad. Iba kasi mag-alaga si Manang Feli at Christine. Sir Anton, welcome back po. Oh, Feli, kumusta ka na? Mabuti naman po. Ay, same old house. Parang may kulang ngayon. Wala na si Dad dito. Pero sigurado naman na masaya siya dahil ikaw na ngayon ang nangangalaga sa mga naiwan niya. Alaga ko sa linis at ayos ito, sir. Kahit nung wala pa dito si Sir Lowell. Iyan po mga pinapadala nyo na pera para i-maintain itong bahay ay binubuhos mo talaga namin para sa maintenance nito. Magaling, Feli. Maganda pa rin tong bahay. Parang walang pinagbago. Manang Feli, luto na po ang ulam. Sir Anton, alin na po kayo at nakahanda na ang pagkain. Ay, Dad. Si Christina po pala. Girlfriend ko po. Siya po yung palagi kong kinukwento sa inyo. Magandang araw po, Sir Anton. Magandang araw din. Victoria? Po? Victoria, ikaw nga. Hindi ako maaari magkamali. Ikaw nga. Isang babae lang ang kilala ko na may ganyang muka. Paano? Paano nangyari to? Huli kitang nakita. Wala pa akong 25 anyos. Paano nangyari na kahit kaunti ay hindi ka tumanda? Ha? Dad, hindi Victoria ang pangalan niya. Christina po, Dad. Sorry po, sir. Baka po yung nanay ko yung tinutukoy nyo. Victoria po ang pangalan niya at magkamukhang magkamukha kami. Oo nga, Dad. Nakita ko yung picture ng parents niya. Ganun ba? Sorry, Iha. Nagulat lang talaga ako. Kamukhang kamukha mo kasi ang nanay mo. Halos walang pinagkaiba. Carbon copy nga daw po ako ni nanay. Doon na po muna ako sa likod. May naiwan akong gawain. Sige na, Christina. Ako nang bahala dito. Dahil naroon si Dad, si Marshall muna ang pinapasok ko sa opisina. Pababa ako ng hagdan nang marinig ko na kausap nito si Manang Feli habang nakatingin sa mga insenso at mga pangontra. Hanggang ngayon pala problema pa rin dito ang mga aswang. Matagal ko nang sinabi sa Dad na ibenta na itong bahay at umalis na dito. Pero ayaw niya. Mapilit siya dahil ang katwiran niya, dito siya sa bayan na to sinilang at lumaki. Wala daw siyang pakialam kung may mga aswang. Ganon din po ang katwiran ng mga ibang lehitimong taga rito sa bayan na to. Wala akong magawa kundi sundin siya. Death wish niya na huwag namin iwan itong bahay at negosyo niya. Buti nga ho itong si Sir Lowell May malasakit dito sa bahay ng lolo niya.
Pero kasi natatakot ako para sa kaligtasan ni Lowell. Kaya rin ako narito ay para kumbinsihin siya na bumalik na lang sa Amerika. I'm not going home, Dad. Dito lang po ako. Anak, kaligtasan mo lang ang iniisip ko. I'll be fine, Dad. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Besides, alangan namang iwan ko si Christina dito. Ligtas nga ako, pero paano po siya? Matatapos din po ang perwisyo na dulot ng mga aswang dito. Right. Nagpunta na kami ni Manang Feli sa police station. Humingi na po kami ng tulong para mapuksa ang mga aswang na yan. Nang sa ganun, makalaya na sa takot ang mga taga rito. Baka mapahama ka sa ginagawa mo, anak. Alam ko ang ginagawa ko, Dad. Huwag po kayong mag-alala, kaya ko to. Inaalalayan naman ako ni Manang Feli. Hindi niya ako pinababayaan. Nawala sa dalawa ang atensyon ko. Nang paglingon ko ay makita ko sa hardin si Christina na naglalakad papunta sa likod ng bahay. Dali akong nagpaalam at hinabol ito. Nagulat pa siya nang bigla akong yumakap sa kanya at hinalikan siya sa labi. Hoy, baka makita tayo ng daddy mo. Susindi yan, no? Narinig ko ang usapan nila ni Manang. Gusto ko na daw niya bumalik sa US. Siyempre, hindi naman ako alis, no? Hindi kita kayang pabayaan dito at iwang ka. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Isang araw, mawawala na lang ako at masasaktan kita. Basta hindi ako papayag na mawala ka. Mahal kita. Mahal din kita, Christina. Feli, pwede bang iwan mo muna kami ni Christina? Mag-uusap lang kami. Sige po, sir. Pumasok si Manang Feli doon sa dirty kitchen at narinig niya lahat ng pinag-usapan ng dalawa. Mula sa loob ay nakita niya na magilaw nang umiti si Christina kay Dad hanggang sa biglang sumeryoso ang mukha nito. Bakit po, sir? May ipag-uutos po kayo? Huwag mong bilugin ang ulo ko, Victoria. Tama na ang pagpapanggap sa harapan ko. Ikaw ang babaeng pinakasalan ng matalik na kaibigan ko na si Lino. Ang nakilala niya nang minsang kaming umakyat sa bundok. Kumusta, Antonio? Ang tagal nating hindi nakita. Alam ko kung ano ka. Hindi ka tao. Aswang ka. Ikaw ang nagpahamak sa kaibigan ko kaya siya namatay. Hindi ko pinahamak si Lino. Alam ng Diyos na hindi ko alam na pinagplanuhan kami nila Fredo. Sinungaling ka! Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa. Pagkatapos ng best friend ko, pati ba naman ang anak ko? Ano bang plano mo? Ipakain din siya sa mga kalahi mo? Mahal ko si Lowell. Mahal? Hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Mas matanda ka pa sa kanya. Sa aming lahat dito. Hindi ko gustuhan na mahalin ang anak mo. Umiwas ako pero naging masigasig siya sa panliligaw sa akin. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo siya ipapahamak. Hindi mo hahayaan na mangyari sa kanyang nangyari kay Lino. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Umalis ka na dito. Layuan mo si Lowell. Sige, hindi na ako makikipagtalo pa. Kung yan ang gusto mo. Pasado 8:00 na ng gabi at hindi na ako mapakali. Kanina nang matapos ako makipag-usap kay Marshall, pagbaba ko at hinanap si Christina. Sinabi ni Dad na nagpaalam ito at umalis dahil may importanteng pupuntahan. Kaninang umaga pa yun, pero hanggang ngayon wala pa rin ito. Kaya naman labis na akong nag-alala. Habang naghihintay ako kay Christina, ay napansin ko na aligaga din si Manang Feli. Manang, may sinabi ba si Christina kung saan po siya pupunta at anong oras ang uwi niya? Kasi sir, Hindi na babalik dito si Christina, anak. Pinaalis ko na siya. What? But why? Hindi siya makakabuti para sa'yo. Mapapahama ka lang. Bakit mo siya pinaalis? Anong ginawa niya? Kapag pinagpatuloy mo ang pakikipagrelasyon mo sa babaeng yon, mapapahama ka. Mamamatay ka. Hindi mangyayari yun. Makinig ka sa akin, Lowell. Sundin mo na lang ako. No. Manang,
Nasaan po si Christina ngayon? Sir, nasa ano po? Umuwi po ba siya sa kubo niya? Oo, opo. Ihanda niyo ang flashlight at pwede kong gamitin para panlaban sa kanin sumalakay ang aswang. Lowell, hindi ka aalis ng bahay na ito. Susundan ko si Christina. Hindi tao ang babaeng yon. Isa siyang aswang. Alam ko! Po, alam nyo. Alam mo na ang pagkatao niya? Matagal ko nang alam. At hindi naging dahilan kung ano man siya para hindi ko siya mahalin. Nung gabing sinugod kami ni Marshall ng mga aswang habang nasa kotse. Aksidente ko nakita sa CCTV monitor na pumasok ang puting aso sa likod at naging tao siya. Si Christina. Hindi siya basta aswang, anak. Si Christina, na ang totoong pangalan ay Maria Victoria Cristina Corazon de Legazpi. Ang sinasabi niyang picture ng lola at nanay niya ay walang iba kundi siya rin, sir. Wala akong pakialam. Makakalimutan mo rin siya. Mahal ko si Christina, Dad. Hindi ito ang oras para magtalo kayong dalawa. May mas mahalaga pa tayong kailangang harapin. Kailangan ng tulong ni Christina. Anong ibig mo sabihin? 26 anyo si Christina nang isalin sa kanya ni Apo Dalisay na dating namumuno sa lahi ng mga asbo ang itim na hiyas. Mula nang maging aswang siya, uminto na ang katawan niya sa pagtanda. Nananatili siyang bata at mas malakas. Ngunit ngayong gabi, sa pagpatak ng 12:00 ng ating gabi, iyon ang ika-100 araw niya bilang isang aswang. Ibig sabihin ay kailangan ng isali ni Christina ang hiyas sa bagong mamumuno. Pero may iba siyang plano. Ibang plano? Kung ganun, ano yun? Panginoon ko, nagsisimula na. Ang alin? Mamaya ko na ipapaliwanag. Ang importante ay makapunta na tayo doon. Sir Anton, bigyan niyo sana ng pagkakataon si Christina. Sumunod kayo sa amin at dalhin niyo ang 2 baril ni Lolo Glenn. Sabihin niyo kay Marshall na tawagan na ang mga pulis. Anong gagawin niyo? Basta, sumunod na lamang kayo. Sir Lowell, halika na. Nagmamadali kong kinuha ang mga gamit na inabot sa akin ni Manang Feli at agad pumunta sa bahay ni Christina. Paglabas namin ay agad akong tumingala nang makita ang bilog na buwan. Habang sa di kalayuan ay naririnig ko ang nakakakilabot na alulong ng mga asbo. Hindi ko alam ang eksaktong nangyayari, basta sumunod na lang ako kay Manang. Kabilugan ng buwan. Sana iligtas si Christina. Nakalimutan mo na ba? Siya ang puting asbo. Siya ang pinuno ng kanilang lahi. Malakas siya. Lumakad kami ni Manang Feli. Bukod sa flashlight, ang tanging gabay namin ay ang liwanag mula sa buwan. Ilang sandali pa ay natanaw na namin sa wakas ang kubo ni Christina. Pero bago pa kami makalapit, bigla kaming napatago sa likod ng isang puno nang makita kung ano ang nasa harap ng bahay niya. Ang mga aswang. Naroon sila sa harap ng kubo, habang si Christina ay nasa harap ng mga ito. Diyos ko, eto na nga ba ang sinasabi ko? Nariyan ang mga aswang. Manang, ikot tayo. Doon tayo dumaan sa likod. Bilis! Habang nagmamadali kami ni Manang sa paglalakad papunta sa likod na bahagi ng kubo, si Christina naman ay matapang na hinarap ang mga kalahing ito. Ngayon na ang gabi, Impo. Ngunit hanggang sa mga sandaling ito ay wala kang sinasabi na papalit sa posisyon mo. Inaasahan mo ba na ikaw ang papalit sa akin, Fredo? Oo, wala naman ibang karapat dapat na mamuno sa ating lahi kung hindi ako. Hindi ikaw o kahit sino ang magmamana ng hiyas na to. Masyado ng maraming buhay ng tao ang nasayang para lang mapawi ang gutom nyo. Masyado kang makasarili. Ikaw ang makasarili. Kayo! Hindi nyo na inisip ang kapakanan ng ibang tao. Wala akong pakialam sa kanila. Isa lang silang pagkain para sa amin. Kapag naubos na ang mga tao sa baryo na ito ay tayo na ang maghahari dito, Impo.
Pagkatapos ay susunod nating sasakupin ang mga karatig bayan. Masyado kang ambisyoso! Iyon naman dapat ang ginagawa natin, ang magparami ng lahi. Higit 100 taon na ang nakalipas ay gano'n na ang ginagawa ng ating mga ninuno. Pero nagbago lahat iyon nang ikaw na ang namuno sa lahi natin. Pinagbawal mo ang pagkain ng mga tao. Kaya nagtitis kami sa walang lasang mga alaga nating hayop. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Wala kang malasakit sa ating lahi. Mula noong matuto kang umibig, tinulikuran mo na kami. Ang akala ko kapag namatay ang lino na iyon ay babalik ka. Pero hindi. Tinalikuran mo kami ng tuluyan. Ngayon, nakilala mo ang luwel na yon. Ano ang balak mo ngayon? Ngubusin kami? Oo! Para mabigyan ko ng hustisya, ang pagkamatay hindi lang ni Lino, kundi pati ang mga magulang ko. Ang buong lahi nyo ang pumatay sa totoong pamilya ko. Isa ka lang sampid sa lahi namin. At ang sampid na to, ang tatapos sa inyong lahat. Hindi ko rin maintindihan nun kung bakit akong pinili ni Apo Dalisay. Hanggang sa mapanaginipan ko siya nung isang gabi. Gusto niyang tapusin ko ang lahing to. Mga kasama, sukurin siya. Eksaktong nakapasok na kami sa kubo ni Christina. Nang mula doon ay masaksihan ng sarili kong mga mata kung paano siya nagpalit ng anyo. Napunit ang kanyang mga damit at naging isang puting asbo. Diyos ko, ang mahal na impo. Kailangan natin siya tulungan. Kung hindi ay mapapahamak siya, lalo na kapag pinagtulungan siya. Traidor! Isa kang traidor sa ating lahi. Hindi ako traidor, Fredo. Hindi naman talaga ako kabilang sa lahi nyo. Simula pa lang. Namnamin mo na ang bawat sandali na magkasama kayo ng lalaking ito. Dahil ito na ang huling gabi na magkakasama kayo. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Sinugod ni Fredo at Christina ang isa't isa at agad bumalik sa anyong asbo ang dalawa. Agad na kagat ni Christina si Fredo sa leeg, sabay hila sa balat nito. Malakas na sumigaw ang aswang at tumalon pa atras. Hingal na hingal habang umaagos ang dugo sa leeg nito. Nawala sa dalawa ang atensyon ko nang may ilang sumugod sa akin na asbo. Umatras at napahiga ako nang tumalon nito papunta sa akin. Hindi mo ako kaya, Fredo! Siya nga, tignan natin. Kailangan! Eksaktong napatay ko ang asbo na sumugod sa akin nang bigla akong napalingon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Fredo. Tumatakbo ito palapit sa akin. Galit na tumaangil. Tumalon siya papunta sa akin na nakabuka ang bibig at handang sagpangin ako. Sige, lumapit ka dito. Ngunit bago pa ito makalapit sa akin, agad akong tumayo at sinalubong ko ng piko si Fredo. Tinusok ko ng talim ng piko ang noo nito. Unti-unting bumalik sa anyong tao ito.
Bahagya akong nakaramdam ng takot nang sumalubong sa akin ang dilat niyang mga mata. Binitawan ko ang piko at lumayo matapos bumagsak ang wala ng buhay na katawan nito sa lupa. Ngunit ilang sandali pa ay narinig namin ang tunog ng sunod-sunod na pagpapaputok ng Armalite. Manang! Dapa! Ay, Diyos ko po! Panginoon ko! Christina! Lumabas ang mga pulis mula sa pinagtataguan na dilim. Kasama si Dad at Marshall na parehong may dalang mga baril. Isa-isang binaril ng mga ito ang mga natitira pang asbog. Hanggang sa manlaki ang mga mata ko nang makitang nakatutok ang baril ng isang pulis kay Christina. Huwag iputigas mo! Huwag! Impo! Christina! Bumagsak sa sahig si Christina. Mabilis kong hinubad ang suot kong jacket at tinakip iyon sa katawan niya nang unti-unti siyang bumalik sa pagiging tao. Galit na galit akong sumugod sa pulis na bumaril sa kanya at hinablot ito sa damit. Sinabi ko yung itim na asmo lang. Bakit pati si Christina? Anak, tama na. Halika na, umuwi na tayo. Sila na ang bahala dyan. Bitiwan mo ko! Christina! Umiiyak na kinarga ko siya at niyakap habang habol-habol niya ang hininga. Ngumiti si Christina at hinaplos ako sa pisngi. Pagkatapos hinilikan ng mariin sa labi kahit na may bahay dito ng dugo. Napangiti pa ito at pinahid ang bibig ko. Lowell, Kumapit ka. Dadaling kita sa ospital. huwag. May kailangan pang gawin si Penny. Impo! Gawin mo na, Penny. Iyong napag-usapan natin. Ano nangyayari? Hindi muna ako sinagot ni Manang Feli. Sa halip ay pinalibutan niya kami ng pinaghalong asin at abo. Nagsindi ng mga kandila at pinaligid iyon sa amin. Sinamahan pa nito ng mga kung ano-anong tuyong sanga. Pagkatapos ay nilabas nito ang isang librong itim at umusal ng dasal sa Latin. Sa kasinimula ng orasyon, maya-maya ay marahang umihip ang malinig na hangin. Huminto si Manang at tumingin kay Christina. Sa ika-100 taon ng pinuno ng mga asmo, kailangan niyang iluwa ang hiyas para isalin ito sa susunod na mamumuno ng kanilang lahi. Ngunit iba ang ginawa ni Impo. Para matahimik ang bayan na ito at wala nang mamatay pang mga inosenteng tao, pinili niya na wakasan ang kanilang lahi. Kapag nabasag na ang hiyas, ay wala nang mamumuno pa sa kanila. Kapag napunta sa asmo na kagaya ni Fredo ang hiyas, mauulit ang nangyari sa bayan na ito higit 100 taon na ang lumipas. Dumanak ang dugo matapos sumugod ang mga aswang sa buong bayan at pinatay ang mga tao. At nalaman niya kalaunan na may lahi rin pala silang asbo. Kinupkup siya ni Apo Dalisay kahit na alam niyang hindi isang ganap na aswang si Christina. Ang ibig mo sabihin, Manang, tao si Christina bago isalin sa kanya ang bato? Oo, dahil purong tao ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay kalahating aswang lamang. Mas lamang sa dugo niya ang pagiging tao. Kaya hindi siya gaya ng kanyang kalahi. Tahimik siyang namumuhay noon bilang tao bago maganap ang malagim na pangyayaring yun. Pinatay ng mga kalahi ng kanyang ama ang mga magulang niya. Mula noon ay naging malapit sila ni Apo Dalisay, kaya siya rin ang nagmana sa hiyas. Nang malunok niya ito, doon pa lamang siya naging isang ganap na aswang. Minsan ko na nasaksihan kung gaano siya kalakas. Mas malakas at makapangyarihan sa lahat, ngunit hindi gaya ng iba. Hindi siya hayok sa laman at dugo ng tao o ng hayop. Nakakakain siya ng normal na pagkain. Sa kabila ng lahat mas nananaig sa dugo niya ang pagiging tao. Pero hindi niya napipigilan ang pagpapalit ng anyo, lalo na kapag bilog ang buwan. Pero mula noong mapasa kanya ang hiyas, ginusto nang tapusin ni Christina ang lahi ng mga asmo sa bayan na to para maipaghiganti na rin ang kanyang pamilya. Kaya nang siyang mamuno ay mahigpit niyang pinagbawal ang pagkain sa mga tao.
Maraming salamat sa lahat ng tulong mo at ng pamilya mo sa amin, Felicia. Impo, pwede naman nating itigil to. Matagal na akong nabubuhay sa mundo. Pagod na rin ako. Gusto ko nang magpahinga. No! No! Hindi ka mamamatay. Huwag mo kong iwan. Lowell, ikaw ang pinakamamahal ko. Dahil sa'yo, kapag kasama kita, nararamdaman ko na pwede pala ako maging mahina at sumandal sa'yo. Pinasaya mo ang mga huling sandali ng buhay ko. Christina! Christina, ano nangyayari sa'yo? Manang! No! Christina! 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 Impo! Christina, bumalik ka, please. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan. At sa pagluha niya ng hiyas, kapalit nito ay ang buhay niya. Hindi, mabubuhay pa siya. Nang humugot ng malalim na hininga si Christina ay lumabas mula sa bibig nito ang isang itim na hiyas. Kinuha yun ni Manang Feli at tuluyan niyong pinukpok ng bato hanggang sa nabasag. Hinang-hina nang umiti sa akin si Christina. Sir, wala na siya. Anak, tapos na ang misyon niya dito sa mundo. Tahimik na siya. No, Dad. She's not dead. Patay na ang mga asmo. Nang basagin naman ng Feli ang hiyas kanina, ay kasabay nitong namatay ang ilan pang natitirang aswang. Habang inaayos ng mga pulis ang mga labi ng namatay na mga aswang, ako'y naroon pa rin sa lupa. Nakaupo, habang yakap ang wala ng buhay na katawan ni Christina. Sir Noel, kailangan na nilang kunin si Christina. Hindi. Ako mag-uwi sa kanya. Doon ako tumayo at kinarga ko siya sa mga pisik ko. Hanggang sa sabay kaming napalingon ni Manang Feli at nanlaki ang aming mga mata ng... Sir Lowell, tawag na ho kayo ni Ma'am. Kakain na daw. Victoria! Maria! Landon! Lawrence! Pasok na sa loob. Kakain na tayo. Nakaluto na si Mami ng lunch. Love, halika na. Kain na tayo. Walong taon na ang nakalilipas. May mga anak na kami. Kambal na babae ang panganay namin at nasundan pa ng 2. Napahinto ako nang makita ko na lumabas mula sa bahay si Christina. Nakangiti at buhay na buhay. Hinayaan kong maunang pumasok ang mga anak namin pagkatapos ay huminto ako doon. Ang tagpong yon ang nagpaalala sa akin sa unang araw na nagkakilala kami. Maya-maya ay lumapit sa akin si Christina. Natatawa habang may pagtataka sa mukha. Halika na. Bakit hindi ka pa pumasok? Naalala mo, nung unang beses tayo magkakilala, kadarating ko lang nandito tapos, eto, yung pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Lumabas ng bahay, tapos sinalok akong kumain at sinabing nakaluto na siya. Hindi ko akalain na yun na pala ang simula ng buhay ko kasama ka. Salamat at hindi ka bumitaw sa akin. Maraming salamat dahil pinaglaban mo ko. Ganun kita kamahal. Pero mas nagpapasalamat ako dahil bumalik ka. Siguro, mahal talaga ako ni Apo Dalisay. Siniguro niya na kapag iniluwa ko ng itim na hiyas, maipagpapatuloy ko pa rin ang buhay ko.
Well, ngayon, may kasabay ka na. Sabay tayong tatanda at panonooring lumaki at magkaroon ng sariling buhay ang mga anak natin. Sabay din tayong lilisan sa mundo. Hindi ka na maiiwan. At masaya ako kasi ikaw ang kasama kong tatanda. Nang gabing iyon na namatay si Christina, nagulat kaming lahat nang bigla itong umubo at may niluwa na isa pang puting hiyas na kahit si Christina ay hindi alam na nasa katawan niya. Ayon kay Manang Feli, matapos niya itong pag-aralan at alamin ang tungkol doon, ang puting hiyas daw na iyon ang dahilan kung bakit nabuhay si Christina. Nakontra daw nito ang kamatayan na kalakip ng itim na hiyas na karaniway nangyayari kapag niluwa iyon ng dating nagmamay-ari nito. Isa rin daw dahilan ay ang pagiging tao ni Christina. Madam Venus, kung babalikan ko ang nakaraan, hindi rin ako makapaniwala na nangyari iyong lahat sa akin. Pero nagpapasalamat ako dahil sa kabila noon, himala na nakaligtas si Christina. Dahil doon ay mas lalo akong naniwala sa himala at napatunayan ko na totoong nakikinig ang Diyos sa bawat dasal. Just recently, bago ko simulan ang sulat na ito, habang nasa US kami at nagbabakasyon, naisip naming magpatingin sa doktor upang malaman kung tumatanda na ba siya. And I'm happy to say na oo ang sinabi ng mga doktor. Nakitaan na ng pagbabago sa katawan si Christina. Hudyat na tumatanda na ito. At masaya ako dahil sabay ng kukulubot ang mga balat namin. Sa wakas, naipagpatuloy na niya ang normal na buhay na minsan ay ninakaw mula sa kanya. Hanggang dito na lamang po at more power sa Aswang Diaries. Huwag po natin kalimutan na mag-share, mag-like at mag-subscribe. Nagmamahal, Lowell.